Good morning, my dear friends. In today's gospel, we hear the story of a blind man sitting by the roadside as Jesus passes by. He cries out, "Son of David, have mercy on me." The people around him try to silence him, but he doesn't give up. Jesus hears his cry, stops, and heals him, saying, "Your faith has saved you." My dear friends, what can we learn from this? Una, huwag tayong matakot na tawagin si Jesus. Don't be afraid to call on Jesus. The blind man didn't let the crowd stop him. He knew Jesus was his only hope. So he cried out with all his heart. For us, sometimes we feel shy or unsure about turning to Jesus in prayer, especially kung tayo ay may mga pagkakasalang nagawa. Especially when life feels heavy. But like the blind man, we should never be afraid to call on him. Jesus is always ready to listen no matter what. Sa kabila ng ating mga kasalanang nagawa, marunong pa rin po sana tayong magpakumbaba. Huwag po nating patagalin na ito po'y mananatili sa ating mga puso, ang ating mga kasalanan, ang ating mga inggit, ang ating mga pagpupuna sa kapwa. Bagkus tayo po'y inaanyayahan na magpapakumbaba sa harap ng Panginoon at humingi tayo ng kapatawaran. Hindi pa po huli ang lahat. Habang nandyan pa ang Panginoong Jesus, ay tayo magsumikap na lumapit sa Kanya at humingi ng tawad. Huwag po tayong mahiya. Now, Jesus is there. He is close to us. Ang ating simbahan ay patuloy na nagpapaanyaya na lumapit lamang po tayo sa sakramento ng kumpisal. At yun po ang magpapalinis sa ating mga pusong kinakalawang na ng mga kasalanan, ng mga inggit, at kung minsan walang kapatawaran sa ating mga kapwa. Jesus always hears us, even when all the noise and distractions around him. Jesus stopped when he heard the man. He asked, "What do you want me to do for you?" Yun din ang tanong ng Panginoong Hesus sa inyo ngayon na nandyan. Alam niya, mayroon po kayong mga dinadala. Kaya wag po kayong mahiya na ialay ang inyong mga dinadala sa Kanya. For us, Jesus cares about us personally. He listens when we pray and wants to help us. We only need to tell Him what's in our hearts. Faith leads to blessings. The man believed Jesus could heal him, and his faith brought him sight. Afterward, he followed Jesus, praising God. Pag tayo'y makatanggap ng biyaya mula sa Kanya, huwag tayong malimot na magpasalamat. Dahil kung minsan tayo'y nadadala sa ating mga pride, na kung pagkatapos maratanggap, ay hindi na tayo marunong bumalik at magpasalamat sa Kanya. So for us, when we trust Jesus, He helps us to. Maybe it's not always in the way we expect, but His blessings change our lives. And like the man, we are called to follow Him and share His goodness with others. Ito po yung gusto ng Panginoong Hesus, na pagkatapos nating matanggap ang Kaniyang biyaya,
marunong din po sana tayong lumingon sa ating mga katabi, maging sa mga taong ating nakakahalubilo sa labas, sa mga taong nawawalan ng liwanag, na tayo ay inatasan ng Panginoon, na sana'y tayo'y magniningning sa harap ng mga taong nawawalan ng liwanag. Tayo'y magdadala ng liwanag na ito. Dalhin natin si Kristo sa mga taong nawawalan ng liwanag sa buhay. Maging ang paniyayang ito ay magdulot nawa sa atin ng kapakumbabaan sa ating mga sarili, paghingi ng tawad, at sabihin kay Jesus kung ano man yun ang gusto nating sabihin. Huwag mahiya sa Diyos na lumapit sa Kanya. Amen.